So ngayon, okay. So ngayon is, wait lang po medyo. Okay. So for tonight we are actually have 33 participants po, no? So hindi ko in-expect na ganito pala kadami yung attend. So, ayun po, brief background, ako po talaga is ang hinahawakan ko talaga is e-commerce platform, no? E-commerce platform po, pag sinabi nating e-commerce platform, ito yung binubuo ng if you are purchasing online, if you are selling online, that is the e-commerce platform. So ano ba mga platform na bumubuo kay e-commerce? Ito yung Facebook advertising, Shopee, Lazada, TikTok, lahat po ng platform na nakikita nyo via online or social media, that is the e-commerce platform. So, mamaya sa presentation po natin is ipapaliwanag ko rin bakit namin po kayo in-encourage na mag-e-commerce platform. Wala naman po masama sa pagkakaroon ng traditional business na we're going somewhere or some area and then we discuss. Pero makikita po natin dito sa presentation natin what's the advantage if you are engaging to an e-commerce or e-commerce po kasi is the leading platform na ngayon, no? Through when it comes to selling. So, yun po yung ituturo namin sa inyo and this is actually our first training and may mga kasunod pa to. So, ito ang ituturo po natin is the basic module. Ano, ang prior natin dito for today is the FB Ads basic module and then later on, medyo yung mga technicals na po yung ituturo natin, no? So, ready na po ba lahat? Please kindly type 2 kung ready na po lahat. Mag-start na po tayo. Okay. Okay, share screen na po tayo ng aking brief presentation. Okay, nakikita po lahat? Nakikita po na po ba yung screen ko? Please kindly type Max Morning if nakikita na po yung screen ko. Okay, there you go. Okay, our topic for tonight, our first topic to our training is how to make your business convenient. No? Meron tayong mga business na pwedeng, like for example, yung nakasanayan natin na traditional business. Sanay tayo doon, pero maitatanong nyo rin po ba sa sarili nyo if it is really convenient, no? Para sa inyo, like for example, meron po tayong ibang ginagawa, kumbaga, maisasabay ba natin na meron tayong araw-araw na pag-invite ng mga tao for the training or magde-discuss kayo or i-aalok natin ang ating Max International. So, ngayon po is papasukin na natin yung e-commerce platform, no? So, sobrang blessed nyo po na sobrang bait ng upline nyo na si Boss Joe tsaka ni Boss Gren kasi talagang pinush nila na maturuan po tayo ng pag-e-commerce, no, para hindi lang sila, no, hindi lang sila yung nakakabenta through online, lahat po kayo kasali doon. So napaka-blessed po natin and maraming salamat po kay Boss Joe and Boss Gren, no, na mai-share namin yung knowledge namin sa e-commerce sa inyong lahat and hopefully na lahat po tayo is gawin natin to, no? Mahirap po kasi na magte-training and hindi naman po natin siya gagawin. Okay? So, I will feel fulfilled pag nakita ko po na each one of you is nakakabenta na po kayo through online. So, isa pong fulfillment and achievement po sa amin yon dito sa aming office na natulungan po namin kayo. Okay. Paano nga po natin gagawin na ang ating negosyo is magiging convenient? Okay? So, ito po ay sa pamamagitan ng e-commerce platform. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, ang e-commerce platform po is binubuo siya or nagsisimula siya through online. If you are purchasing online or if you are selling online, ibig sabihin nag-engage ka sa e-commerce platform, no? Ibig sabihin, ito pong e-commerce platform na mas nag-boom siya nung pandemic kasi the people is not able to go outside to buy their needs or what. So, through online talaga siya. So, itong Max is napakagandang product. No doubt, napakagandang product ng Max na pinroduce ng Max, no? So,
mas ano bang gagawin natin para mas madami tayong ma-engage na tao na hindi lang like for example pupunta tayo ng isang area na meron lang tayong bilang na head count, kung pwede naman pala natin gawin to ng nasa bahay lang and libu-libong tao pa ang pwede nating ma-reach sa loob ng isang araw or either oras lang, no? So sa e-commerce platform, dito usually nagsisimula po no sa Facebook advertising. So kaya po dito muna namin kayo tuturuan sa Facebook advertising at ituturo po namin ang basic module no. Patay patay po nga po Boss Joe, na-send po ba sa kanila yung mga kailangan sana nila ngayon para makapag-start tayo ng advertising? Okay. Sige po, bale Facebook page ginagawa na sila. Po. Okay, okay, sige po. So, okay. Okay po, sige po. Okay. So ngayon, nilagay ko sa presentation ko na to, the step by step, pero gusto ko makipag-participate lahat, bawat isa mamaya for the actual doing of the advertising, paano paggawa ng page at paano mag-start tayo ng simpleng pag-a-advertise. No, mag-a-actual po tayo. So inaasahan ko po ang lahat na makakasunod at gagawin po talaga natin ito. Okay? So, paano nga ba tayo magsisimula? Pataypuan nga po kung meron po kayo nitong lahat ng ito ngayon. Please kindly type 1 kung meron po tayo na to. Okay, Sir Michael, Maria, Marlene. So far so good. Okay. So sa pag-advertise po kasi, syempre hindi tayo makakapag-advertise if wala po tayong Facebook page. So we need a laptop or PC. Though pwede naman siyang gamitin po, pwede naman natin gamitin ang ating mga mobile phone or cellphone sa pag-advertise. Pero I suggest talaga na laptop or PC para makikita nyo po yung kabuuan, especially the metrics. Pag magbabasa po tayo ng metrics, so sooner or later, sunod po natin siguro training is i-discuss na namin doon kung paano tayo magbabasa ng metrics, no? Kung maganda ba or engaging ba yung ads natin. Okay, so Mastercard or in any prepaid, ang prepaid po natin is it's either the GCash or sa PayMaya. Ang Mastercard po natin is any bank na basta meron CVV or mga card number. Tapos verified Facebook. Ibig sabihin po ng verified Facebook, usually po kasi is pag daming account ang ginagawa natin, gagawa tayo ng bagong Facebook, nire-restrict po siya ni Facebook. So pag verified Facebook, it's either yung po talagang Facebook na ginagamit nyo na matagal na legit talaga yung Facebook or hindi siya dami. Yun po yung Facebook account natin. And then pag meron po ka tayong verified na Facebook, is magkakaroon po tayo ng FB ads account no na verified din. Kasi usually, pag malakihan na po yung transaction natin kay FB Ads account, nanghihingi na siya ng valid ID. So, mas maganda po, I suggest na yung pangalan po ng gagamitin nating Facebook is your real name, what you have seen on your ID. Kasi isasubmit po natin siya. So, maganda po yung ganun. Okay? Okay, mag-start po tayo sa paggawa ng FB page. Okay? So, sa paggawa po ng FB page is ganito po yung procedure niya. Okay? So, pupunta tayo po sa pinaka-Facebook natin and may makikita po tayo doon na pages. Okay? Mag-comment lang po kayo if nabibilisan po tayo or what para po medyo mag-pause ako, no? Comment lang po kayo ng mga concern. Okay? So, sa Facebook, punta po tayo sa Facebook natin and then may makikita po kayo dito na orange flag, which is the pages. Okay? Pag kinlik po natin yung pages na yan, ang susunod po dyan na lalabas is create new page. Okay? Magkikreate na po tayo ng page dito. Ayan, kiklik lang po natin yung create page. And then after that, lalabas po itong tatlo na ito. Ito po tatlo na ito ay isa sa pinaka-importante at pag-iisipan nyo po na gagawin kasi sa page name pa lang po, titingnan nyo na if yung pangalan ba ng page nyo is mag-e-engage po yung inyong mga kliyente
or makakakita po ng FB page nyo. Like for example, and kailangan din po is nakatugma siya sa kung anong product po ang iraran natin. Like for example, Max International product po ang iraran natin. So ano ba dapat ang magiging page natin? So supposedly, kailangan po may pangalan niya ng Max. And kung magbubuo po tayo or magtatayo tayo ng credibility po ng mga sarili nyo, mas maganda din na followed by the Max International is pangalan nyo po, no? Para makilala din po kayo as an associate po ng Max International. Okay? Sa category po, mamaya ipapakita ko sa inyo anong lumalabas dito. Pero I suggest po dito kung ano po yung category ng product nyo. Like for example, health and wellness. Yung po ang nilalagay natin dito sa category. And then dito sa bio, pwede nyo pong ilagyan dito. And this is actually optional lang naman. Pero I suggest nalagyan po natin siya. So, dito po sa bio, pwede natin lagyan yung credibility nyo po as an associate, kung meron po tayong achievement sa Mac International, or kung ano po yung product, ang kinagandahan ng product natin sa Mac International compare sa ibang brand. Okay? So, ganyan po ang lalabas dyan. Ayan, makikita nyo po dyan. And kung ano po ang inilalagay nyo dito, lalabas po siya dito as an preview. Kung maganda po ba siya. Okay, pag nalagyan nyo na po yung lahat, like for example, ito po yung ginawa ko. Naglagay po ako ng page name, example, The Max International. And then the category, syempre health and wellness po ang ating tinatarget. And then sa bio, nilagay ko po yung the whole name of the company, Max International, the Glutathione Company. So pwede pa po kayo mag-isip ng mas maganda pa dyan. And if nag-green na po ito, nag-check green na ito, ibig sabihin, okay yung page nyo. Ibig sabihin, okay yung nilagay yung mga pangalan. And then lalabas po ito. Kung hindi po ito okay, magre-red po ito. And ito po is grayed out to. Hindi nyo siya mapipindot. So, ito po is naka-green naman siya. Kaya lumabas na po yung create page natin, no? So, pag lumabas na po ito, pwede nyo na i-click yung create page. And then magkakaroon na po tayo ng page, no? Ayan. Pag nagbuo na po tayo ng page, so meron na tayo nakaabang na page, and then pwede na po tayo mag-start na mag-ads. Okay? So nasusundan po ba lahat? Please kindly type 2 kung nakakasunod po lahat. Okay, thank you, thank you, thank you. Napaka-active naman ng ating mga attendees. So, feeling ko talagang yayaman lahat to. Okay, so magja-jump na po tayo kung paano ba tayo magsisimula sa basic ads po, no? Kung paano tayo makakapaggawa ng ads sa simpleng paraan muna tayo, no? Tsaka na po tayo mag-technical pagka medyo nakalikot na natin yung pag-FB ads, okay? So sa pag-FB ads naman po, like for example, this is your Facebook. Ito yung sinasabi ko na this is my training Facebook lang po, no? So, like for example, yung Facebook nyo mismo, kung yung Facebook nyo mismo ang gagamitin nyo, and kung sa tingin nyo ilang taon na yung Facebook nyo, mas maganda po yun na yun yung gagamitin nyo para maiwasan po natin restrictions, no? So, pagbukas nyo po ng Facebook nyo, makikita nyo po on your left side, okay? If you are using a laptop or PC, on your left side, itong Ads Manager. Kung hindi nyo po siya, kasi po nag-update po yung Meta. Kung hindi nyo siya agad makita po, yung Ads Manager, may makikita po kayo doon na see all. I-click nyo lang yon, then lalabas po doon yung Ads Manager, no? So, punta po kayo sa Facebook nyo and look for Ads Manager. Okay? And then, i-click po natin yan. And then, lalabas na po ito. Okay? Pag kinlik po natin itong Ads Manager, lalabas po ito if and only if bago po yung Facebook nyo or first time nyo po mag-a-ads. Please kindly type 1 nga po sa may mga experience na po na mag-FB ads. Kindly type 1 po para ma-classify. Okay, si Ma'am Sheila, meron na. Ma'am Arlene. Okay. So, si Ma'am Sheila at si Ma'am Arlene pa lang. So, eto po, ang magpa-prompt sa inyo, si Ma'am Anna Marie, okay rin. Magpa-prompt sa inyo pag bago po yung inyong or mag-first time nyo po mag-a-ads, no? Or bago po yung Facebook nyo when it comes to Ads Manager. Lalabas po itong payment method. Okay? Pag sinabing payment method, eto po, ang FB advertising po is hindi po siya libre, no? Binabayaran po natin siya kay Facebook, kaya meron po siyang payment method. So, si payment method po, sinisingil po siya ni Facebook every 12 a.m. or 11:59. Ganon.
Midnight po siya nag-charge. So, minsan, pwede rin tayong gumamit ng card, pwede tayong gumamit ng prepaid. Kung wala po tayong bank, pwede tayong mag-GCash or Paymaya, mag-a-add fund lang po tayo, no? So, pag in-click nyo po itong payment method, so automatically, ito po ang lalabas. Add payment information. So, syempre, Philippine peso tayo. Kasi ina-identify po dito kung tigasan lugar ka at kung paano ka sisingilin ng Facebook, no? At isa pa, ulitin ko po, ang Facebook advertising po is may bayad. Kaya po, I suggest kung mag-start po tayo, mag-FB ads, make sure po natututukan nyo po yung lahat ng inquiries po na napapasok doon sa page nyo kasi po may bayad po ang every inquiries na papasok sa page nyo. No? And ang CPM po or ibig sabihin cost per message, iba't iba po yan. Sometimes ang isang message pumapalo ng 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos. Kaya doon po talaga kailangan buo din ang loob nyo or ready po kayo, magfo-focus po kayo doon sa business nyo when it comes to e-commerce platform. Ano po? So, this is the step 1. Etong hihingin niyan, then just, eto nakaset naman na to. Pag na-detect ni Facebook yung location po natin, nakaset na siya sa Philippine peso, and then sa Philippines, no? And then yung GMT natin. And then this is the step 1, just click next. And this is the step 2, dito po kayo mamimili kung ano po ang gusto nyo, no? Na maging payment method. Like for example, debit or credit card po ang pwede nating gamitin. Kung ito ang preferred nyo po na gamitin, no? So dito po manghihingi ng name on the card, card number, and then month and year, and then yung CVV. Ito po, month and year, ito po yung nasa harap ng card na parang yung expiration, yung may slash, and then yung CVV po, ito po yung nasa likod, yung 3 digits number na nasa likod po, yung po yung i-input nyo dito. Okay? Okay? Nasusundan po ba lahat? Kindly type max kung nasusundan po ng lahat. Okay. Okay, ang galing talaga. Okay, so pag ganito po, no, pag bank po ang gagamitin natin. And then, paano naman po kung wala tayong bank or wala tayong card? Ang preferred po natin gamitin is GCash or Paymaya. Pwedeng-pwede din po. No? Ang kaibahan lang po dito, kay bank, dito kay prepaid, kailangan mag-top up ka agad. Hindi ka po makakapag-run ng ads mo kung hindi ka mag-a-add fund sa kanya. Unlike dito po kay card, si card kasi, isalpak mo siya dyan, ilagay mo lahat ng detalye na kailangan niya magra-run po ang ads nyo. And then mag-charge na lang siya dun sa card nyo. Dito po kay prepaid, kay GCash or kay Paymaya, kailangan magbayad muna tayo bago po tayo i-run ni Facebook. Okay? So paano nga ba pag prepaid payment ang gagamitin po natin? Okay, so ganun pa rin. Ito yung magpa-prompt. And then, pipili po tayo kung GCash or Paymaya. Like for example, GCash po. Yung pinili natin, no? GCash. And then, click next. Magkano ang itatop up mo? Like for example, ako, 700 ang itatop up ko. And then, I will click the next and lalabas po itong QR code. Okay? Itong QR code na to, ito yung i-scan nyo po using your GCash or using your Paymaya. Tapos, magpe-pay po siya kay Facebook. Okay, ganun po ang sistema po when it comes to prepaid. Kailangan magbayad po tayo agad. And then pag continuous running po tayo, kailangan makapag-top up tayo bago mag alas 12 ng hating gabi para po hindi huminto po yung ads natin. Kasi pag hindi po tayo nakapag-top up at na-consume po natin yung budget na nilagay natin at hindi tayo nakapag-top up ng 12 midnight, mag-i-stop or mag-account error po yung ads natin, mag-i-stop po siya. Okay? So kaya kailangan bago mag alas 12 ng hating gabi nakapag-top up na po ulit tayo ng panibago natin na budget. Yun lang ang advantage ni card. Kasi kung si card po ang gagamitin natin, dire-diretso lang yan. Magcha-charge lang siya na magcha-charge, no? Kay Facebook. Ang disadvantage kasi, lang naman ni card, sometimes hindi natin na monitor, sumusobra yung singil ni Facebook. So, if-file pa natin yan sa bank or magko-complain pa tayo kay Facebook. Unlike dito kay prepaid, no? Si prepaid kasi is kung magkano talaga yung i-top up mo, makikita mo dyan kung magkano yung gagastusin mo. Okay? Makikita mo lahat dyan. Okay.
So, after dito sa payment method, actually, pwede naman din. Mamaya ipapakita ko po sa inyo the other way, no, para makapunta kayo doon sa billing section ng Ads Manager. Okay? So, ipapaliwanag ko po sa inyo, this is the actual. Ito na po ang pinaka-actual na magsisimula tayo when it comes to Ads Manager, no? Ang Ads Manager po, meron tayong tatlong component. We have the campaign, we have the ad sets, and we have the ads. Okay? Papaliwanag ko po isa-isa yan. Kung para saan yung mga yan, para aware po kayo sa lahat ng ating gagawin when it comes to our advertising, no? Ibig sabihin po ng campaign, dito po papasok ano ba ang objective mo. When it comes to FB ads po, meron tayong iba't ibang objectives, no? Pwedeng, ang gusto mo ba is magkakaroon ka ng messages? Ang gusto mo ba magkakaroon ka lang ng likes and followers? Pwedeng magkakaroon ka lang ng traffic or mag-views lang ng mga video mo. Pwede ka lang din magkaroon ng awareness. Ayun, katulad no, magla-like, mag-share ng video mo. Yun po. Pero usually, ang ginagamit po natin, when it comes to business, we are looking for messages. So, ang objective po na usually ginagamit namin is messages, no? Or engagement. Yun po yung gagamitin natin. Pero kung meron kang gustong pasikatin na video or gusto mo lang magkaroon ng awareness sa mga tao regarding to our product, pwede rin naman po. So we're going to just click our awareness. Mamaya po ipapakita ko sa inyo how to do it actually, no? And sana po lahat po tayo is makasabay mamaya pag nag-actual po tayo, no? Para iba pa rin po kasi nag-actual na kaysa dito lang sa presentation. And hopefully sa susunod nating training is kayo na po ang magbibigay ng feedback sa amin when it comes to kung ano ang nangyari doon sa ads nyo, and then adjust lang tayo kung anong pwede nating i-adjust, no? And then dito naman po sa ad sets, ito po yung tinatawag na dito papasok anong page ang gagamitin mo, anong interest ng mga tao na gusto mong patamaan when it comes to your page, no? Or when it comes to your advertising, ilan taon, anong mga gender, anong lugar, kung gusto mo ba buong Pilipinas or gusto mo dun lang sa lugar mo. So, this is one of the most important, this ad sets. Kasi dito nakasalalay kung tama ba yung mga tao na tatamaan ng ads mo. Kasi, like for example, our product is for health and wellness. Tapos, ang nailagay mo sa ad set is pang sports. Do you think mag-engage ba yung tao? Na ang gusto nila is mag-sports, mag-rides, tapos babanatan mo sila sa ads mo ng health and wellness. Yun po yung pinaka-logic doon, no? Na kailangan alam natin kung sino yung mga taong nangangailangan ng produkto natin. Alam natin yung mga tao kung sino yung mag-engage or bibili ng produkto natin na magiging interesado sila. That's why that is called the interest demographics. Doon po yung pumapasok. Okay? And then, this is the ad. Sa akin, sa tatlo, para sa akin po, sa tatlo na itong ads ang pinakamahalaga. Dito po sa ads papasok anong video ang gagamitin mo, anong image ang gagamitin mo, anong caption ang gagamitin mo. Kasi like for example, ikaw yung nag-Facebook at ikaw yung nagbabaraw sa Facebook, do you think kung walang kwenta yung video na pinapakita mo, sa tingin mo ba hihintuan ko yan? Kung pangit yung image na pinapakita mo do sa Facebook mo or sa ads mo, do you think hihintuan ko yan? Hindi. And take note, pag hindi humihinto ang tao, no, sa ginawa mong video or sa ginawa mong image or sa ginawa mong creatives, tumataas po ang value natin per message. Kung hindi po maganda ang ginawa nyo na video or image, like for example, you have 100 pesos budget on your ads at isa lang ang nagkaroon ng interest na panuorin or tingnan yung picture na pinopromote mo sa FB ads mo, ang halaga po ng isang message mo ay 100. Bakit? Isang tao lang po ang huminto doon sa video mo. So, isang daan po ang halaga ng message niya. Ganun po siya. The more po na marami nag-engage sa video natin or sa image natin, the more bumababa ang CPM natin or cost per message natin. Bakit? Kung like for example, 100 ang budget mo, 100 ang huminto or sabihin na natin 200 na taong huminto sa video mo or sa creatives mo, ang halaga lang po ng CPM mo is 50 cents. Kasi pinagkakasya ni Facebook yung budget mo sa kung ilan ang taong nag-engage to sa creatives mo. Okay? Naiintindihan po ng lahat? Please kindly type Max Morning kung naiintindihan po ng lahat bago tayo mag-start sa actual. Okay.
Okay, thank you, thank you. Napaka-active. Napakasarap naman mag-training sa team na to. Sobrang active, talagang morning na morning. Okay. Okay, that is the component of bots. Lagi niyo pong tatandaan yan. Itong tatlo na to, dito lang iikot po ang ating mindset when it comes to setting up an advertisement, no? When it comes to Facebook. Okay, let's start. So I have prepared here my own dummy account para makapag-start po tayo, okay? Sige, sige. Okay. So, nakikita po ba ng lahat? Okay, please kindly type 1. Kung nakikita po ng lahat yung screen ko, itong dami account ko, para makapag-start po tayo ng ating training. Okay, nakaprepare na po lahat din ng sa inyo para sabay-sabay po natin siyang gagawin. Okay, please type ready. Kung ready na po lahat at naka-open na rin ang kanilang mga gagamitin na account. Please kindly type ready. Okay, ready na si Mama Maria. Okay, thank you, thank you, thank you everyone. Okay, so sa paggawa ng page, dito magsisimula tayo. Through actual naman tayo. Kanina presentation. Ngayon, through actual tayo. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo na color orange na flag. This the pages. So punta lang tayo dyan and magpo-prompt po tayo sa create new page. So yung katulad ng sinabi ko, ano ba ang dapat na page name natin? So like for example, Max International. Ay, ay Canva po. Sige, sige. Ayan. Okay na, ma'am? Okay. So like for example, babalik lang ako, no? Okay. So ito yung orange flag. This is the pages. And then pag kinlik niyo magpo-prompt po ito na create new page. So dito magsisimula tayo mag-isip, ano ba ang magandang page name ko? Na ma-acknowledge ako na isa akong associate or legit na associate or distributor ng Max International. So like for example, ako, Max International legit distributor. Halimbawa, no? So, yan yung pangalan ko. So, makikita nyo dito yung preview, no? Makikita nyo dito yung preview. Ano ba ang itsura niyan? So, do you think maganda ba siyang tingnan na ganito yung pangalan ko? So, ayan. So, nag-green siya, ibig sabihin verified to or wala tong kapangalan, no? So, category natin, syempre, health, no? So, pag tinype mo dito yung health, meron siyang iba't ibang category na lalabas, no? Pwedeng medical health, pwedeng health and beauty, health and wellness. So for me, sometimes kasi, like for example, if the category, kung sa tingin nyo dito sa Pilipinas kasi is marami nag-engage when it comes to skincare products. So, ang Facebook po kasi, pag nag-search ka dyan ng skincare, at ito yung category natin, no? Though our product is for health, pero mas gusto nating na mas maging wider yung ating yung scope ng ating page, pwede mo po natin gamitin na health and beauty, no? Pwede pa tayo magdagdag diyan. Health and wellness. Ayan, madami pwede po tayo maglagay diyan. So like for example, um Max International sa glutathione company. So, ganito din po yung nilagay ko kanina. Ibig sabihin, ito po yung aking bio, no? Company. Ayan. So, ito po yung aking pinaka-preview. Okay? So, ito po, pag kumpleto na yan, lalabas na itong create page. Okay? So, create lang natin siya. And then lalabas na po. Ito pong lahat ng kinakailangan dito ay suggest po na lalagyan nyo siya. Kasi pag kulang po yung nilalagay natin na details sa page, nire-restrict po siya ni Facebook. Ibig sabihin, hindi siya sa tingin ni Facebook is hindi siya legit.
Kasi iisipin niya, bakit wala kang details? Bakit kulang-kulang yung details mo? Bakit hindi mo ilagay kung legit ka talagang distributor? Okay? So, ito, US nakalagay dito kanina. And then, nilagay ko is, etong Philippines. No? Like, for example, ang website natin, Maxington, example lang po ito, ha? International.com. So, like, for example, ganyan. And then, my numbers are 909111111. Ayan. And then, email, halimbawa, max@gmail.com. And then, address. Ito po ang pinakamahalaga. Pag wala po kayong address sa page nyo, malaki po ang tendency na hindi kayo ipagraran ng maayos na Facebook or ibaban niya po yung page nyo. No? Alang Calamba, Laguna. For example. Okay. Kailangan kumpleto po ito. Yung zip code, alamin na po natin kung anong zip code natin. And kailangan yung page po natin is kailangan naka-always open siya. Na kahit tulog kayo, kailangan naka-green siya or naka-active. Okay? So next. Next lang tayo. And then, maghanap na po tayo dito ng picture, no? Like for example, add tayo ng picture. Okay. Nasaan na yan? So, wala pala ako dito. Ano. So, like for example, mag-a-add tayo ng profile picture katulad lang po ng pag-a-add natin sa sarili-sarili nating Facebook. Maghanap lang kayo ng pinakamaganda yung profile picture. Pero I suggest po gumawa kayo talaga ng sarili nyo, no? Using Canva. Gumawa kayo ng sarili nyo na matatandaan na, like for example, yung profile picture na ganun kay ano yun. Ibig sabihin, mas maganda po na meron kayong sarili nyong logo or mas maganda yung may sarili kayong trademark na pag inisip nila na kanino ko kaya bibilin yun? Yung sa ganung profile picture, yung matatandaan po ng tao. Ganun lagi po yung mindset natin, yung matatandaan tayo ng tao, no? Para kahit gano'ng kadami ang nagbebenta niyan, is kayo pa rin yung hahanapin ng mga tao, especially kung maganda yung service na binigay nyo sa mga customer. So, kayo pa rin ang hahanapin ng tao. This sa action button naman po, kailangan naka-send message lang yan lagi. Okay? Kailangan send message lang siya. Para kung gusto mong mag-direct na mag-message ng tao, naka-send message na siya. Okay, try it. Then hanapin natin sa save message. Okay, and then makikita nyo po itong page health. Dito hanggat hindi siya nag-good or nagiging green, is ibig sabihin kulang-kulang pa po yung information natin. Okay? So WhatsApp, kung meron kayong WhatsApp, pwede. And then, pwede kayong mag-add ng friend, no? Pag nag-add kayo ng friend, kasi nire-require po ni Facebook na mag-invite friends tayo eh. Invite friends to like your page, especially pag bago po yung page nyo. And then, done lang po. Pag tapos na po tayo, i-done nyo lang siya. And then, you have your own page na. Okay? So, eto na po yung page natin. Meron na tayong page. So, ayan ang ating mga details. Kompleto siya. Okay? Ayan. Tapos, meron po tayong tinatawag na warm-up, no? Hindi pwede na bagong-bago yung page natin, tapos i-ads na natin siya agad. So, i-warm up po natin siya. Pagpo-post muna tayo ng mga product natin, kailangan ma-acknowledge muna siya ni Facebook na active na po yung page natin. And mas maganda na i-invite kayo ng friends para meron po tayong likes and followers. Kasi po, kung zero po ito lahat, zero ang likes and zero and followers, kung ako po yung buyer, hindi ako magtitiwala sa page mo. Bakit? Wala ka man lang ka-like, wala man lang nagpa-follow sa page mo. Bakit ako bibili sa'yo? Okay? Hindi po natin maiiwasan kasi sa mga kliyente natin na magtatanong kung legit ba yung product mo. So, kailangan sa page pa lang natin, meron na dong credibility na legit yung page namin, legit yung product namin, legit ako as a distributor. Hindi po kasi natin mapiplease lahat ng kliyente natin. Like for example, the whole Philippines is our target. Hindi lahat ng tao na yan ay tatargetin mo is mapiplease mo na maniwala sa lahat ng sasabihin mo. Kailangan yung page pa lang natin, the way we speak with our client. So, mas maganda kung tatawagan natin para makita nila yung that you are really professional and you are knowledgeable to your product and to your company. So, mas maganda po na ganun. Okay?
So, kailangan makapag-invite muna tayo and pwede naman po kayo magtulong-tulungan, no? Magtulong-tulungan lang tayo na pa-like naman po ng page ko, ganito, ganyan, ganyan. So, that is really matter, no? Mag-like dito ng mga 50, 30, okay na yan. Pwede na natin siyang i-ads, okay? Okay, pagtapos natin gumawa po ng page, like for example, isang linggo na yung page ko or 3 days na to, 2 days na to, and meron na ako assuming, no? Assuming that I have a few likers and followers na. Okay? So, pwede na tayong maggumawa ng advertisement kay Facebook. Okay. So, makikita nyo po, pag ginawa ko tong page na to, nagsuswitch siya dito sa personal account ko, no? Like for example, ito yung personal account ko, nagsuswitch siya. So, dito naman, like for example, switch ko siya kay Facebook ko, pwede rin dito, lalabas dito, see more. Kung hindi nyo makita dito yung ads manager sa unang tingin nyo, may makikita kayo dito na see more. So, lalabas dito ang ads manager. Okay? So, click natin yan. Si ads manager. Para makapag-start tayo. Okay, pagbago po ang ating Facebook, so as I said earlier, this is my Dami account. So bago siya, no? Bago po siya sa akin. So lalabas po ito and we need to accept it. Okay, para papasukin niya tayo sa Ads Manager. Okay, accept and then done. And then get started po tayo. So dito, like for example, meron ditong setup ng ad account. So balik tayo kay Facebook. Switch tayo kay Facebook page natin. Okay, Ads Manager. Okay, nag-update na naman si Meta. So, ayan. So, okay lang natin siya. So, pag ganito rin po ang lumabas sa inyo, usually kasi nag-update si Meta, punta lang po kayo dito. Okay? Punta lang po kayo dito sa left side of your screen. And then, i-click nyo lang po ito. Makikita nyo po dito, all tools. Okay? Pag-click nyo po ng all tools, makikita nyo, ito po ang lahat ng tools ni Meta Business Suite. We have here the Ads Manager, yung pinakita ko po sa inyo kanina. And here's the billing. Dito tayo magpe-payment method. This is the other way how to connect our card or sa prepaid when it comes to payment method. Pwede ditong direct tayo sa all tools. So like for example, click ko tong billing. Okay, so dito sa billing, like for example, if you're going to use the prepaid or the card, punta ka sa payment settings, go to payment settings, and then dito sa baba ng current balance, may makikita po kayo na add payment method. Okay? So ayan, ito po yung pinakita ko kanina sa inyo, no? So ayan, ine-next lang po natin yan. And then mamimili na po tayo kung ano po ang ating gagamitin, no? So, like for example, card po ang gagamitin ko. And then next ko lang po siya. And ilalagay na po natin dyan. So like for example, my card name is CJ Lonzaga. And then I have the 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. I have here my 16 digits sa card ko. And then like for example po, 0324. Oh, kulang data card. You enter isn't supported. Oh. Tapos, assuming yun yung card number ko, no? Ito yung card number ko. And then CVV ko is like for example, 1, 2, 3. The 3 digits number, yun nasa likod po ng card natin, yung po yung CVV. Okay? So, yun po yung i-input natin doon. And pag okay na po lahat to at decided po kayo na yung card ninyo ang gagamitin nyo when it comes to payment method, just click save. Okay? So, since hindi po yan ang gagamitin ko, at this is a sample training, no? So, ganyan po ang itsura po niya. And then, pag okay na po lahat ng details nyo dito, just click save. Okay? And then, pag like for example, GCash naman po, is pwede, click natin GCash, and then next.
Okay, like for example, 700 yung ilalagay kong budget. And then next, open GCash. Kung GCash po ang gagamitin natin, ano po? Okay, habang naglo-loading, kindly type 1 kung naiintindihan po natin at nasusundan natin. Please, thank you. Okay. Galing, galing talaga. Nakakasipag naman mag-train sa group na ito. Okay. So, pag lumabas po yan, Alipay plus checkout, lalabas na po ang ating QR code. So, ito po yung i-scan natin using our GCash account. Okay? May lalabas po doon. I-scan po natin yan and then magpe-pay po tayo kay Facebook using our GCash. Just make sure lang po na may laman po yung GCash natin bago tayo mag-scan ng QR code, no? So, ayan po. Like for example, in-scan ko, okay, nakapag-pay ako ng 700, papasok na po siya sa ating billing. Okay? Papasok na po siya dito. Okay, halimbawa, ito, meron na assuming na nakapag-scan ako ng 700, lalabas po dito yung 700 sa prepaid balance ko. So, makakapag-start na po ako mag-ads kasi meron na akong budget. Okay? Okay, pag meron na pong laman ang ating billing section or meron na tayong pondo para makapag-ads, pwede na po tayong pumunta kay Ads Manager. So, doon lang po ulit yun sa tools natin. Okay, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang pinakatatlong importante sa buhay ng mga nag-a-advertiser ay itong tatlong ito. The campaign, the ad sets, and the ads. Okay? So, please listen carefully. Mag-start na po tayo mag-set up ng ads. So, again, this is a basic tool para mas matutunan po natin ng mas maganda and we're going to depth every week. No? Palalim ng palalim po yung ating pagsasanay or exercises when it comes to advertising. Okay? So, okay, let's start to create our first advertising in Facebook. Okay, nakikita niyo po itong green button which is the create. Click lang po natin yan. And then dito po lalabas ay kung ano ba ang objective mo. Katulad po ng sinabi ko kanina, no? Ano ba ang objective mo when it comes to your advertising? So, syempre, sa sales, ibig sabihin kasi usually, baka po kasi makita nyo yung sales, is ito yung pipiliin ko kasi sales to. Babasahin nyo po ito, yung nasa gilid niya, yung sales, good for conversion, catalog sales, messenger, Instagram. Ibig sabihin po na to if you have your landing page. Okay? Or if you have your website, ito po yung accurate na objective para doon. Okay, pag gusto niyo naman ng leads na makapag-collect kayo ng information sa mga tao, pwede niyo pong gamitin tong leads. Pwedeng instant forms yan. Messenger, Instagram, pwede rin naman ganon. And then engagement, ito po ang ating usually na ginagamit when we want to have a messages from our client. So ito po ang lagi nating gagamitin, no? Promotion naman, if may gusto kayong i-promote na app. Itong traffic, pag may gusto kayong link clicks, landing page views, ayan, yung mga gusto nyo panoorin, and awareness if you want to have your brand awareness. So ito pong awareness, ginagamit natin to if you have your own brand or may gusto kong ipakilala sa mga tao, pwede natin itong gamitin, itong awareness na to. So since our objective is to have messages, we need to click the engagement, no? Ibig sabihin ng engagement, nawala ako. Right. Okay. Okay. So, itong engagement, ito po yung kiklik natin kasi dito tayo magko-collect ng mga messages. Okay? And then, continue. Okay. Magagawa tayo ng ating engagement or ng campaign. Ito na po yung tinatawag nating campaign, no? We have 3 portions here. The new engagement campaign, the ad set,
and the ads. Ito po yung tinuturo ko sa inyo kanina na tatlong pinakamahalagang component ng Facebook advertising. So dito sa campaign, dito po napapaloob magkano ba ang budget mo, ano ba ang gagawin mo. So like for example, this is your first ads. First ads, testing max. Halimbawa, ito po ang ating pangalan ng campaign natin. Kailangan may pangalan po yan. And this is actually, ito yung palatandaan nyo, especially pag nagra-run na po kayo ng iba't ibang campaign. Kailangan meron po kayong, may iba't iba kayong palatandaan. Okay, first ad, testing max, yan ang aking pangalan. And then, ito po dalawa na to, pwede tayo, itong ABS, AB test, tsaka ko siya ituturo sa inyo kasi medyo critical po ito, no? Excuse me. And then, ito po ang usually natin ginagamit, si Advantage Campaign Budget. Kailangan nyo po itong i-on. Ibig sabihin po, si Advantage Campaign Budget, pag in-on nyo po yan, si Facebook ang bahala na mag-spread ng inyong budget, no? So like for example, 700 po yung tinap up ko kanina doon sa aking billing, no? So ilalagay ko po dito is 700 ang budget ko. Nasa loob ng, ibig sabihin, daily budget po yan, pwede ka mamili dyan. So, daily budget natin, 700. So, nasa sa inyo naman po yan. And I suggest, if you are in a testing phase, ibig sabihin, like for example, 1 to 3 days of your running, pwede naman po 200, 300 ang budget natin, no? Wag po muna natin, para makita muna natin if engaging po ba yung ating mga ginagawa or yung pag-set up natin, no? Para ma-adjust natin siya agad. Okay? So, 700, yan ang aking budget. So, yan po ang nilalaman ng campaign. Ang pagbabudget, and then kung anong gagamitin mo, Advantage Campaign Budget, or dati po kasi ang tawag dito is CBO, Campaign Budget Optimization. So, si Facebook na po ang bahala dyan. And kung okay na po kayo sa budget nyo, i-click lang po natin yung next, and then mag-jump na po tayo sa isa sa pinakamahalaga. This is the ad settings. Dito po papasok, ano ba, sino ba ang mga taong gusto mong patamaan, no? So like for example, ulitin lang natin, pwede nating ulitin kung pwede nating ulitin kung ano yung pangalan natin doon sa campaign, no? Pero dito, pwede mong ilagay kung ano na ba yung naiisip mo na interest. Sabay na ng mga kon mga yan. 14 na. Okay lang po mute. Thank you everyone. Okay. So dito, since ang objective natin is the messaging, automatically magde-default po yan sa messaging apps, no? And then dito, Facebook page, hihingin niya, ano bang Facebook page ang gagamitin mo? Okay, so yung ginawa ko kanina, yun yung i-click ko. Okay? Ito, i-drop down lang ito, and then hanapin niyo yung page na gagamitin nyo. Okay? So yan, lalabas dyan. May Max International Legit Distributor. Yan po ang page na gagamitin ko sa pagraran ng ads na ito or ads campaign na ito. Okay? So pwede nyo kayong maglagay ng Instagram or WhatsApp. Pero just make sure lang din po na meron kayong monitoring sa Instagram nyo. Pero for me kasi, if you want to focus on something, just focus on one first. No? Sa Messenger muna tayo. Okay? And then, eto po, dito sa budget and schedule, like for example po, August 7 ngayon, so ngayon ako nagra-run. So, I suggest po na gagawin nyo siyang 8 and then 12 midnight, scheduled po siya. Bakit pa kailangan? Bakit ba kailangan na alas 12 pa? Bakit kailangan? Kasi like for example, August 7 po ngayon, 10:17 p.m. If mag-active po ang page nyo ng like for example 10:18 p.m. uubusin ni Facebook ang budget na 700 mo sa loob lang ng 2 oras. Ganun po si Facebook. So, mas maganda, I suggest na ang scheduled running natin is lagi is 12 a.m. Or mas maganda, ako po kasi talaga madaling araw po akong gumagawa ng ads, no? So, mga 12, mga 1, ganyan po ang paggagawa ko ng ads. Para kung maganda po yung nagawa kong ads is 24 hours po mapapakinabangan natin siya. Okay? Every 12 midnight po kasi nagbabago ang optimization ng ating Facebook, no? Kaya kailangan from 12 midnight to 11:59 p.m. kailangan maganda ang ating running or ang ating optimization or algorithm po ng ating Facebook ads. Okay. Okay. So ito, scheduled running tayo by mamayang alas 12.
And then magke-create na po tayo ng audience, okay? So ibig sabihin, itong audience na to, dito na po tayo mag-iisip sino ba ang gusto nating patamaan ng ating advertisement or itong FB ads natin. So sa location, syempre Philippines. Pero if you are really preferred na sa visibility mo lang, or like for example, kami dito sa Laguna, gusto ko lang Laguna eh. Gusto ko lang Calamba. So pwede rin nating ilagay dito. Pero I suggest, since meron naman tayong cash on delivery at pwede naman tayong mag-offer ng free shipping or COD, COP, i-Philippines na po natin kasi po para hindi sayang yung budget natin, no? So dito sa age, I suggest taasan natin ng konti, no? Kasi like for example, may mga nagfe-Facebook ngayon na bata na parang para lang i-allow sila ng platform is nilalagay nila is 18 years old na sila kahit hindi pa naman. Okay? So I suggest dito, just always start with 23 and then 65 kasi yung product natin is for health and wellness. So usually, ang mga ganyang edad, sila yung mas may kailangan na ng product natin, no? So, ang product naman natin is pwede sa panlalaki at pambabae. Okay? Ang ating max product. So i-all lang natin siya. And then like for example, if yung ang product natin is panlalaki lang, pwede i-men, no? Pero since panglahatan naman yung product natin, so i-all natin siya. Okay? So makikita nyo dito on the right side of your screen the estimated audience size dito. So like for example, wala pa akong demographics o wala pa akong interest, 59 million yan to 69 million ang pwedeng tamaan ng ads natin, okay? So, dito sa demographics, dito papasok ano bang interest ng mga tao na sa tingin mo is mag-e-engage do sa product natin. So, dito kasi sa Facebook kasi medyo kailangan medyo malalim tayo mag-isip sa when it comes to interest of the person. Like for example, a product natin is glutathione for cells or for health. So let's just search for health. Okay? So ano bang mga interest ng mga tao? Lalabas po yan, no? Lalabas dyan. Pag nag-type ka ng health, lalabas siya dyan. Lahat. So do you think ang product pa natin? O like for example, ang Max GXL, para saan ba ang Max GXL? Excuse me. Para ba siya sa diabetic? Para ba siya sa may cancer? Para ba siya sa or what? Kaya mas maganda po na you have the product knowledge, well-known product knowledge. Kasi po para alam natin ang ilalagay natin dito. When it comes to interest, demographics, and behaviors, better to make it broad. Okay? Like for example, pag nilagay ko kasi itong health, do you think it's broad or general? It is general. Kasi panglahatan siya. So pag nilagay ko dito na ang max natin usually nag-engage ang mga tao sa atin sa may cancer, no? Cancer. Like for example, cancer. Field of study, cancer, interest, field of study. So ibig sabihin, this is broad. Ibig sabihin kasi, ito yung pinaka-tinatamaan ng product natin. Okay? Pwede rin diabetic. Okay, diabetic. Asan ba yan? Diabetes. Ayan. Eto, tina-target. Pwede rin natin ng targetin. Okay? So, ganun po yung dito po usually, kami nag-advertise, dito kami usually nagtatagal, no? Sa pag-iisip kung ano ba ang dapat tamaan ng product natin. Okay? Kung sino ba yung mga dapat natin. Kasi lagi nyo pong tatandaan. Like for example, I have the diabetes. Okay? When I use Facebook or when I use the search button, I always search diabetic patient. What's the cure for diabetes? So yung mga sina-search po natin sa Facebook, like for example, nag-search ako ng Adidas sa Facebook, sa search button ko. Lahat po ng, kahit isang best ka lang nag-search, lahat na ng Adidas lalabas sa newsfeed mo. Lahat na nagmamarket ng Adidas. Ganun po katalino si Facebook. Kaya, just always think when you are putting or thinking about the interest, behaviors, and demographics of your ads, ano ba ang iniisip ng mga tao na mag-engage sa product ko? Like for example, yung mga tao, ano ba ang iniisip nila? Do you think ano ba ang isa-search nila sa Facebook? Do you think ano ba ang isa-search nila sa search button ng Facebook nila? At anong hinahanap nila sa newsfeed nila? Kasi lahat ng mga tao na yan, isang search mo kay Facebook, data na ni Facebook yan. Doon po kinukuha ni Facebook itong mga bilang na to.
Ayan, yung lumalabas po sa right side of the screen natin. Doon po siya kinukuha ni Facebook, yung mga data na yan. Kaya, just always, mapapansin nyo po yan. Pag, pwede nyo po siyang itry. Mag-search po kayo ng isang product. Like for example, sticker. Lahat ng klase ng sticker lalabas sa inyo. Ganun po katalino si Facebook. Kaya kailangan ganun din tayo katalino mag-isip when it comes to our interests and targets. Okay? Nakukuha po natin? Please kindly type 1 kung nakukuha po natin ang ating interest, demographics, and behaviors. Okay. Thank you, thank you. Okay. So, ganun po siya. Dito naman po sa exclude, dito po, dito sa exclude, ibig sabihin, ano ba yung mga ayaw mong patamaan ng target mo or sa tingin mo masasayang lang yung pera mo pag dumaan sa kanila. I usually exclude this one. The Krusty Krab. Ito kasi usually naglalagay sa profile nila or sa work nila na works at the Krusty Krab. Yung, alam mo yung mga ano po, yung mga immature pa, no, walang mga trabaho, hindi, not to brag, no, walang trabaho, ganito, ganyan, ganyan. Kasi if you are really professional and you have the work, you are going to put your work or your company on your bio or on your profile. Pero pag the Krusty Krab ang nilalagay, ito pong tatlo na to, pwede nyo siyang exclude, no? Kasi feeling ko, as based on my experience, nasasayang po yung pera natin dyan, pag yung mga ganyan po yung nilalagay nila sa kanilang mga profile. Okay? Exclude nyo lang po yan, the Krusty Krab. And then, so, pwede nyo yung i-save yung audience, pero ako kasi hindi ako nagsasave ng audience kasi pwede po tayong mag-experiment. Like for example dito, nilagay ko dito is cancer. So, susunod ko na ad set is pwedeng diabetes. Ngayon, titingnan natin kung ano po ang mas engaging, no? Kung saan nag-engage po yung product natin, okay? So, dito, ito naman usually kung ginagamit, no? Advantage placement. Ibig sabihin, ito yung nire-recommend ni Facebook na pwede mong gamitin. Pag manual placement po kasi, dito, mamimili ka, saan mo lang ba gustong palabasin yung iyong advertising. Pwede mong hindi palabasin sa Instagram, ganun, pwede mo siyang i-unclick. Pero palabasin nyo na din po para hindi sayang ang ating budget, okay? And then, ayan, pag balik po natin siya sa ating recommended. So, yan ang recommended ni Facebook. Sundin lang natin siya. And then, pag okay na, and just click the next and mapupunta na po tayo sa ads. So, unitin lang po natin ulit yung pangalan natin. Ads testing Max Creatives. So, dito po sa creatives natin, dito na papasok ano ba ang gagamitin natin na video, ano ba ang gagamitin natin na caption, or what. So, dito po sa ad natin, dito tayo pumili ng page po natin, no? So, magdi-default na po siya dito. Dito sa ad. Pag di-default na, ito yung gagamitin mong Facebook page. So, dito ka mag-engage, okay? So, meron po tayong tinatawag na dalawang klase ng pag-a-ads, no? Meron po tayong tinatawag na dark boost, meron tayong tinatawag na boost post or ang boost post po, ito yung existing post na ipopost po natin siya sa page. Tapos, halimbawa yan, mamimili ka sa post mo anong gusto mong i-boost. Assuming na meron ako post dito, gusto kong i-boost, tapos i-click ko lang siya and then continue. Pero hindi ko po siya sinasuggest. No? Ang boost post po is tapon pera lang sa atin siya. And yung mga competitor kasi natin is pag naka-boost post ka, alam nila kung paano ka atakihin. Or alam nila kung paano ka i-stalk or i-scout. Okay? So I usually use this create ad. Okay? So like for example, create ad ako. So dito hihingin, ano ba? Wait, mag-search ako ng ano. Okay. So like for example, image yung gusto ko ipakita sa mga tao. So mamimili ka dito if you're going to use the image or the video. Okay? Pwede kasing minsan may mga product tayo na mas patok siya sa image. Pero meron tayong mas product. Kasi when it comes to Max product, kasi since this is for health and wellness,
sometimes people or the audience is looking for some testimonies, no? Na sino ba talaga nakagamit ng product? So, legit ba talaga na napagaling siya? So, kailangan merong nag-speak up na isa po ako sa napagaling ng ganito, ng ganyan-ganyan, ng ating Max GXL. So, ako po ang nagpapatunay na ganito-ganyan. So, since the Max, meron naman tayo mga testimony and you can do your own, no? As associate, hindi ka naman po siguro magiging associate or magiging distributor ng Max if walang napatunayan ng Max International sa buhay natin, no? So, since like for example, I'm going to use the image na gusto ko lang ipakita sa kanila, the Max International. I'm going to use the image and then magpo-prompt po tayo dito and then just click upload, no? Pag dito sa upload, papasok po tayo dito sa device nyo. So, since meron akong dinownload, so this one, pasok siya. Oh, wait. Ano tayo na iba? X111. Okay. Okay, upload tayo. And this. Okay. So, pag may nakikita po kayong ganyan, na pag merong ganito, ibig sabihin, medyo maliit yung size nyo. Usually po, ang ginagamit po natin na size is 750 by 750. Okay? Or 500 by 500. Pwede siya. Pero we can try this naman. Since this is a sample. So makikita nyo po yung ganyan. Meron din silang recommendation when it comes to size. So ibig sabihin, ito lang, isa na to ang nagkaroon ng recommendation. So dito sa dalawa na to, okay, yung sa kanyang mga preview. So i-next lang natin siya. And then lalabas po tayo dito. Just always click this on. Kasi this is the automatic optimization whereas napapababa po niya yung CPM natin. Kailangan naka-on lagi siya. Okay? So ayan po ang ating preview. Okay? And then, done po natin. Pag okay na sa tingin nyo yung mga image natin. So makikita nyo po dito yung mga placement niya. So like for example, in stream ads, for video, ganito itsura niya. Ayan, sa feeds, sa Instagram, ganito itsura niya. So, kayo mismo makakapag-justify if okay po ba yung inyong mga creatives. So, Facebook feeds, ganyan itsura niya. Sa Instagram, ganito. Ayan, sa marketplace, ganito. Okay? May iba't iba po siyang placement. So, ayan, sa Messenger, ganyan. So, usually, ang titingnan natin dito is the Facebook feed since yun yung tina-target po natin. Okay? Okay, after that, ang pinakamahalaga sa lahat is ano ba ang ika-caption mo? Lagi niyo pong tatandaan sa caption, napakaselan po ni Facebook, especially our products is for health and wellness. Hindi po tayo pwedeng mag-claim na ang Max GXL is talagang nagbibigay ng milagro or himala sa buhay ng tao. Hindi po pwedeng ganon. Na si Max GXL is the best. Huwag po tayong gagamit ng mga ganon. Na i-claim po natin siya, na siya yung best, siya yung number one, siya yung lahat, siya yung pinakamagaling. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan po is mag-stick po tayo sa kung sa tingin mo paano mag-engage yung tao. Caption mo pa lang mag-engage na yung tao, no? Like for example, ang caption ko is ito usually kung ginagamit din, no? Kasi 'di ba we are believing na parang the max is yung akala mo hindi ka nagagaling pero when you use Max is nagkaroon tayo ng improvement ganito ganyan ganyan. So like for example lang this one, no, pero kayo you can make your own caption naman. Ito yung caption ko sa ano, yung akala kailangan din sa caption mo you are giving curiosity sa audience, no, para pasukin nila yung inbox mo. Hindi pwede na sa caption mo binigay mo na lahat the benefits of the product, hindi pwedeng ganun kasi hindi na sila mag-engage sa inbox mo. Hindi ka na nila papasukan, hindi ka na nila tatanungin. So kailangan caption mo pa lang magbigay ka ng curiosity na ano kaya itong sinasabi nitong advertisement na to? Matanong nga. Ma-click nga yung send message. Ganun. Yung akala mo huli na, pero hindi pa pala.
Ganyan. So, like for example, ganyan yung caption ko. This is something safe caption when it comes to beauty and health, wellness. So, nakukuha niyo po yung logic na yung akala mo huli na pero hindi pa pala. If you are the one who read that message, sabi niya, isipin mo, ano kaya yung akala mo huli na pero hindi pa pala? So magtatanong ka dun sa seller. I-click mo yung send message. Kailangan mag-iwan ka ng curiosity, hindi mo pwedeng ibigay lahat. Kasi dun ka bobomba sa inbox mo, dun mo ibibigay lahat. Dun mo siya parang i-angle na eh. Kumbaga, ko-cornerin mo na yung customer mo pag nakapasok siya sa inbox mo. That is one of our objective, na makapasok sa inbox natin ang ating mga customer. And lagi nyo i-mindset sa mga sarili nyo na hindi papasok ang customer sa ating mga inbox if they are not interested sa product natin, no? Okay, so like for example, that is my caption. And headline, ibig sabihin po ng headline, ito po siya, no? Aha. Itong chat and messenger na to. Pwede natin siyang baguhin. Like for example, pwede natin ilagay dito na 5,000 bucks sold. Halimbawa, ganyan. No? Ibig sabihin, pag nakita ko yan, grabe naman yung benta nung Max na to. Ano kaya tong, ano kaya tong product na to? Bakit napakadaming benta? So again, curiosity again. So papasok sila dito sa send message. Just always leave a curiosity to your audience. Lagi niyo pong tatandaan yan when you are creating ads. Okay? So ganito po ang magiging preview niya. No? Makikita niyo yung preview niya. So do you think if you are the one who sees this advertisement, papasukin ko ba siya? Bakit parang ang daming tanong sa isip ko? Pasukin ko nga. Click ko yung send message kung ano yung sinasabi ng advertiser na to. And then, i-click nila yung send message. Pag click nila yung send message, kailangan may nakaset up ka dyan. Hindi pwedeng wala ka nakaset up. Okay? Parang medyo mabilis ako doon. Okay. So, pagkalagay mo dito ng headline mo, pupunta ka na dito sa message template. Ibig sabihin, ano ba ang makikita nila pag nag-click sila ng send message? So, dito, start conversation, just click the edit. So, ano ba ang gusto mong itanong? So, like for example, ako, hi, pwede kang, kamusta po? Kamusta po? Ah, pwede ko po bang malaman ang number nyo at pangalan para mas mabilis ko po kayo na ma-assist. Okay? Halimbawa, name, contact number. Hingin mo. Kasi, we're always using this kasi yung product natin is medyo mahabang paliwanagan siya. And mas convincing if there is someone na parang specialized do sa product na this is our Max GXL. So ano po ba yung concern natin sa health natin, or ano po ba ang bakit po ba kayo nakapag-message to sa advertisement natin? May problema po ba tayo sa health? May karamdaman po ba tayo? So if the client give his or her number, ibig sabihin meron talaga siyang kailangan sa inyo. So mas mapipinpoint mo doon sino yung mga taong mas interesado sa advertisement mo. Okay? Pag nagbigay ng number yan, automatic yan. 90% sure close deal yan. Kaya just always put this na manghingin mo yung name and contact number, no? And then pwede kang maglagay ng question. Like for example, ano ba si Max benefit of Max GXL? Pwede ka ring maglagay dito ng automated response. Okay? Max GXL is ganito, ganyan, ganyan. So like for example, dito mo makikita yung preview niya. Okay? Sa mga question mo, kung ano yung i-click nila doon sa mga question mo. How much? Ayan, lalabas yan dito. Okay? Diba, pwede mo rin ilagay. Magtatanong sila, free delivery ba? Okay? So, ayan yung pinaka-preview. Pag kinlik nila yung send message, yan yung lalabas sa kanila.
if ganito yung setup nyo. Okay? Mas engaging, di ba? Unlike sa nakalagay kanina na usually na nakalagay pag yung mga nag-a-ads, puro ganun kasi nakikita. Mas maganda na alam mo na agad. Sa tanong mo pa lang sa kanila, itong mga button pa lang na to, ibig sabihin, magkakaroon na sila ng idea para sa yung product mo. Okay? So, ganun siya. If okay na to, just save and finish. Okay? So, ayan. Kompleto na. Kompleto na ang ating, meron na tayong caption, meron na tayong headline, meron na tayong meron na tayong pagsasagot or dito sa message template. Pag nag-green na ito, okay? Pag nag-green na ito, pwede na po natin siyang i-publish. Okay, let's try to publish. Pag pin-publish nyo yan, makikita nyo dyan, publishing 3 out of 3, ibig sabihin, the campaign, the ad set, the ads. Okay? Pag okay na yan, balik kayo doon sa all tools, and then ads manager. Makikita mo na dito yung inyong advertisement na ginawa. Okay? So, since ang nilagay ko kanina, August 8, 12 in the morning. So, lalabas dito is scheduled. Okay? Scheduled siya na alas 12 pa siya mag-i-review or magra-run. Pero kung hindi ko siya scheduled, ang lalabas na dito is in review. Okay? Re-reviewin na ni Facebook if wala ka bang violation sa community standard niya, wala ka bang nalabag, wala ka bang na-claim. So, ganun siya. Okay, so that is our first campaign na ginawa. So, siguro naman, sana naman may nakagawa rin sa inyo, no? Okay, sige. I have few, okay, bigay tayo ng few minutes. If you have some question, just leave on the comment section and I will try to answer all those, okay? Sige po, question. Or pwede rin magsalita. Pwede pong mag-request, pwede pong pa-open cam. Para naman, nakikita ko po kayo. Alin po? Ay, share screen po. Okay. Ayan. Okay. May tanong po ba? Para at least, kasi over, ano na tayo? Malayo pa yung panggagalingan yan, ihahatid namin eh. Arlene, go ahead. May tanong, nag-raise yata si Arlene. Opo, kasi nagtatry na ako, tas madami ako mga learnings. Kasi ako, trial and error lang ako. Pero, yung, ano po, yung, kasi minsan pag nagbabago ako, pag nag edit ako doon sa ads, parang bumabalik siya doon sa, pag ganon, yung parang nababago ulit po yung audience ko. Parang dati ang dami ng likes, ang dami ng mga comments, tas parang nabubura lahat. Yun ang hindi ko po alam kung paano nangyayari. Yes po. Ano po ba yung, ma'am, ano po ba yung ina-edit nyo? Ano, yung mga audience, gano'n, minsan nag-edit ako or ah, yung sa mga primary, sa kung ulitin yung sa primary text. Okay. Once po kay Ads Manager po or kay Facebook, once na may binago kayo dyan kahit isa, magre-re-optimize po ulit siya. Kaya po sa Facebook, touch move po tayo. I suggest touch move. Kaya po, pag magsa-set up po tayo ng FB ads natin, just always takes time. No? Na ito na talaga yung ilalagay ko. And suggest ko lang po na instead of mag-edit kayo, magpanibago na lang po kayo ng campaign. Or i-duplicate nyo po yung campaign nyo and then doon po kayo magbago. And then may split test nyo po siya kung alin yung engaging doon sa dalawa. Okay, mas maganda tong yung bago ko or yung copy ko. So patayin ko na yung original. Ganon. Ganon po yung gawin nyo. Wag na po kayo mag-edit. Kasi pag nag-edit po kayo, kahit isa po dyan, kahit sa age lang, mag-i-in review po ulit yan. Lahat po ng na-reach nyo, mawawala po lahat yun. Sayang lang po yung budget nyo doon sa unang run. Ganon po siya. So panibago na lang kung gusto ko mag-edit. Yes Kahit po. po yung questions po, yung
yung sa mga questions gusto kong baguhin, gusto kong ganun din po. Yes po. Yung mga automatic questions. Opo. Mm-mm. Also Lahat po, anything. lahat po ng gagalawin nyo doon, maapektuhan po yung optimization. Yun po, touch move po talaga siya. So I suggest po, duplicate nyo lang if you want something to add or to change, i-duplicate nyo siya. So, wag nyo po munang patayin yung original. Baka kasi mas maganda siya doon, i-duplicate nyo po siya. Halimbawa, ito yung original campaign, i-duplicate nyo siya, and then baguhin nyo po doon kung ano yung gusto nyo baguhin. Ngayon, makikita nyo po doon kung alin yung mas maganda sa kanilang dalawa. So kung makita nyo po mas mababa yung CPM na to, mas may bumebenta dito, i-off nyo na po kung alin yung hindi nag-engage. Ano po, duplicate lang ng duplicate. Wag po kayo mag-edit, mag-duplicate lang po kayo. Sige. Ganun pa. Okay. So parang yun yung trial and error namin. Yes po. Ads. Basta ibigyan nyo po yung ads nyo ng 3 araw para maipakita nila yung performance nila. Kasi usually po ang unang araw natin mataas talaga yung CPM niyan. Mataas talaga. Tapos hanggang sa bumababa siya. Basta bigyan nyo po ng 3 days yung campaign or yung ad set na ginawa nyo po bago nyo siya patayin or bago nyo siya baguhin or bago nyo siya i-duplicate. Pag sa tingin nyo po is hindi maganda yung performance po nung ginawa nyo or pag sa setup nyo, wag nyo siyang i-duplicate kasi dinuduplicate po natin usually ang ating campaign if maganda yung performance niya. So kung meron po kayong i-edit, kung maganda yung performance at sa tingin nyo meron lang kulang at meron lang kayo idadagdag or babaguhin, pwede nyo siyang i-duplicate. Pero kung sa tingin nyo po is lost kayo doon sa campaign or sa ad sets na yan, wag nyo na po siyang i-duplicate. I-off nyo na siya. Basta trial and error lang. Kaya I suggest po lagi kayong gawa ng tatlo. Tatlo lagi para may pinagpipilian po kayo. And then makikita nyo po doon yung winning ads nyo eh. How do you know na ang ads is talagang talagang maganda yung niya, yung engagement niya? Halimbawa, sa inquiries sa isang araw, doon ba tayo magbe-base o sa engagement? Hindi po tayo doon magbe-base. Magbe-base po tayo sa benta, sa ROAS. Masasabi mo po na maganda ang ads mo kung may benta. Kasi sometimes po, like for example, piso. Binigyan tayo ng piso, CPM, no? Piso. 100 ang budget mo, 100 ang pumasok, pero wala kang benta. Mababa nga ang CPM mo, pero wala ka namang benta. So, sa tingin mo ba, masasabi mo maganda siya kasi wala kang benta? Masasabi mo maganda siya kasi piso lang ang isa? Hindi po siya maganda. Kasi sometimes po, ang bato sa atin, halimbawa, 30 pesos isang message, pero nakabenta ka na isang kahon ng Max GXL. Maganda siya. Kahit nga 50 pa pesos ang isang isang message yan. Quality. Ibig sabihin, quality yung message. Umorder eh. So doon po tayo magbabase laging sa benta, no? So sa susunod po na mga training natin, ituturuan ko po kayo kung paano mag-custom ng ROAS, no? Matuturuan ko po kayo kung paano mag-peso sign. Makikita niyo po doon magkano ang benta niyo isang araw based doon sa amount spent natin. Ano po? Siguro mga huli na natin 'yon kasi medyo critical na siya. Okay, may mga tanong dito. Mayroon na akong FB pero wala pa yung ads manager. Ma'am Susan, pag po meron po tayong Facebook, automatic po on the left side of our screen. I-click nyo lang po yung see more, may lalabas po itong ads manager. Pag may Facebook po tayo, meron po tayo automatically, meron tayong ads manager. Ano po? Ma'am, tinesting ko mag-post lang sa bago kong FB page ko kanina, 3 videos. Tama po ba yung ginawa ko? Pakicheck po sa page. Dependent associate. Okay. Pag magpo-post po kayo, like for example, if bago po yung page natin, hindi po pwede na sunod-sunod tayo magpo-post, no? Kailangan meron tayong interval. Kasi nagiging unusual activity po yan kay Facebook na sunod-sunod nagpo-post, sunod-sunod nagko-comment, sunod-sunod nagla-likes. Unusual activity po yan kay Facebook. Ibig sabihin, feeling niya, okay, gagamitin to sa negosyo, kaya ganito kabilis yung ginagawa nitong action. So, magbibigay po kayo ng interval na 30 to 1 hour bago kayo mag-post ulit, no? And kung bago po yung Facebook niyo, I suggest na ang i-post nyo muna doon. Kasi makita ko naman meron namang mga quotes na pinopost yung Max International Philippines. No? Kuha kayo doon, mga quotations po muna yung i-post nyo, wag muna mga testimony. Kasi pag nakita nilang testimony agad, pag nakita ni Facebook na pang negosyo agad to. Ganun, wina-warm up to pang negosyo agad.
So may mataas yung risk po na i-disable niya yung Facebook page natin or i-restrict niya or i-ban niya. So i-warm up muna natin siya, mga quotes muna ang i-post natin na galing sa Max International, mga ganyan, mga pictures, ganun po. Ano po? Okay, hello. Okay pa ba ignore ang WhatsApp? Opo, kasi not all Filipino naman is using WhatsApp. Ako nga po wala akong WhatsApp eh. So, hindi ko siya suggest na i-connect. And even Instagram, hindi ko masyadong i-connect ang Instagram sa mga pages po namin talaga. Actually, more on Facebook po talaga ako. Ma'am Sheila, timpla-timpla. Opo, ma'am. Talagang timpla-timpla po talaga ang Facebook. Si Facebook po is kadalasan is meron niyang parang yung mabilis magbago ng mood na maganda ngayon, tapos kinabukasan, hindi maganda. So, timpla-timpla po talaga. Kaya kailangan, like for example, pwede naman tayo mag-budget ng 100 per page. Mag-budget na kayo ng mga 3. So, makita nyo doon kung alin po yung engaging sa kanila, and then yun po yung palakasin natin. So, kung yung dalawa is hindi siya panalo, yung budget sa dalawa na yun, ilagay mo doon sa isang panalo. Doon mo na ibuhos yung budget. Ganun mo siya. Kailangan, kumbaga, gagawa ka ng 3, titingnan mo sa kanila kung sino yung panalo. Swerte ka kung panalo silang lahat. I-duplicate mo lang yan. Ganun po siya. Aalisin ko na po, erasing ko na ma'am yung wag niyo na pong erasean. Kung wala namang notification sa Facebook, wag niyo na po siyang i-erase. Basta ganun lang po yung suggest ko, magbigay lang po tayo ng interval sa pagpo-post po natin, no? And especially ingat po tayo sa captions, no? Kasi yung community standard po, maganda na medyo basa-basa po tayo sa Facebook community standard para wala po tayo malagbag. Kasi nga, uulitin ko, our product is for health and wellness. Medyo stricto po talaga si Facebook when it comes to health and wellness. And actually, before, ang strategy namin, when it comes to category, hindi namin nilalagay na health and wellness. Ang nilalagay po namin doon is author. Kasi pag nag-review si Facebook or AI ng Facebook, re-reviewin niya yan lahat ng health and wellness. Na sino ang mga lumalabag. So kami, ililihis namin yung page namin, kahit kami ay health and wellness, ililihis namin yung page namin, ilalagay namin author. So, kasi magbabase rin naman yan kung paano mo i-target, no? Kung ano yung targeting mo doon sa adset mo, doon ka pa rin naman niya dadalhin. So, ganun po. Kaya kailangan, patuloy lang din po yung pag-a-analyze natin kasi tayo rin mismo yung makakasagot kasi hindi lahat ng na-experience ko po is ma-experience nyo. Hindi lahat ng na-experience nyo is na-experience ko. Magkakaiba po tayo ng experience when it comes to advertising. Pwedeng yung strategy ko is applicable sa akin or gumagana sa akin. Pwedeng maaaring hindi gumagana sa inyo. Meron naman po kayong strategy na pwedeng hindi gumana sa akin. So kaya kailangan po tayong lahat is nagta-trial error and then just message kayo lang if ano yung na-encounter nyo. Siguro sa next meeting, mag-spend tayo ng time, kumbaga, ano na-encounter nyo, nag-ads kayo, or what happened, nakabenta ba kayo, hindi ba kayo nakabenta, or something. Ganun po. Kapag bago po yung page, would recommend na one per day mo bago. Recommend na one per day. One per day mo bang pina-warm up? Ang ginagawa ko po kasi sa warm up, yung mga page ko, aside from doon sa nagpo-post ako na 3 beses ang araw, ipinapanood ko siya ng Facebook ng live video. So, kailangan yung mga Facebook nyo is naka-follow yan sa ABS-CBN, naka-follow kay TV5, GMA, or kung sino malalaking channel, Shopee, Lazada. Ayan po, kailangan naka-follow siya. Kasi doon na-acknowledge si Facebook na parang buhay yung page mo. No? Inunood mo lang siya doon. Yun yung pinaka-warm up ko. Pinag-aralan ko po yung warm up na yun almost 2 years, no? Kasi nung nagkasunod-sunod yung restriction po ng Facebook, talagang gumawa ako ng paraan kung bakit ba ganun yung nangyayari. Ayun, analyze lang po tayo. Kaya ma'am, paano po alisin tong ginawa kong testing na FB page po? So sa settings po, meron po yan deletion. No? Pwede po natin siya i-delete. Pero wag niyo na po, sayang naman. Magpalit na lang po siguro tayo ng page name if kung hindi mo siya gagamitin.
no? Pero mas maganda po meron kayong mga page and then tsaka nyo na siya gamitin pag hinog na siya or warmed up na siya. Okay? Itong page na ginawa ko, pwede ko ba itong i-leave na lang at gawa na lang ako ng iba? So, nasa sa inyo naman po, ma'am. If, pero kung pwede naman po tayo mag-ipon ng page kasi. And then, sooner or later, tsaka po natin siya gamitin. Okay? At least, meron na tayong nagawa. Meron na tayong reserva. Ganun po. So, ayun. Any question pa? Pa-type naman po ng Max Morning if may marami tayo natutunan for tonight. Okay. Thank you, thank you. Ang gagaling naman ng mga estudyante ko. So, yun, maraming salamat sa inyo. And I hopefully na sa mga susunod natin na training is makakapagbigay na kayo sa amin ng feedback na ganito yung na-encounter nyo or kumita na tayo or nakapag-sell na tayo. And hindi dito natatapos yung mga learnings natin, no? Just keep on analyzing sa lahat ng mga bagay na na-encounter natin and para mapagtulong-tulungan po natin and hopefully ma-meet ko po kayo soon kayong lahat and makapag-brainstorming tayo. So, yun lang po and see you to our next training. Thank you, guys! Okay, thank you CJ, palakpak naman dyan. Pakisend naman ng emotion, reaction pala. 'Di ba? Sobrang siya, magaling magpaliwanag 'yan. Kaya proud na proud kami diyan. Makikita niyo si CJ kasi dadali natin yan sa anniversary at isa yan sa i-recognize sa stage kasi goal namin is ma-promote yan ng bronze ngayon. Kaya alam na alam niya ng Max. Okay? So, ganun namin kayo ka-love kasi gusto namin pagka narinig ang US 111, sila yung nagkalat sa Facebook. Ang US 111 nagkalat sa TikTok. Ang US 111 nagkalat sa lahat ng social media platform. Yun yung goal namin ngayon. Kaya we're starting it, kaya medyo stick lang tayo kasi kailangan may discipline eh. Hindi pwedeng kami nagpo-push. Kaya ngayon, tinaray namin, hindi kami mag-follow up sa lahat na nag-confirm ngayon na umattend. Hindi talaga kami nag-follow up ni Glenn. Tinignan namin kung sino yung committed. Kasi kung sino yung committed dito, we are committed to help you. Yun yung sinisigurado namin. Hindi namin kayo iiwan. Kung gaano ka-effective yung naging result, gusto namin makuha nyo rin. Diba? So, kaya yan, basta huwag mag-give up. Ayan. Thank you, Ma'am CJ, kahit di masyadong nag-guess lalo na late kasi daw siya. Okay. Yan na, po yan. Siguro in the future, magkakaroon tayo ng close group pag-uusapan kasi sila CJ malaki ngayon ng goal eh. Buti nga nasingit natin yung schedule ngayon. At alam niyo ba, hanggang September may schedule na tayo about social platform. Kaya wag na wag kayo nga absent kasi mahalaga ang presence nyo every Monday at see to it na tawag dito, madala yung downline nyo. As long as na may auto ship siya, just talk to us direct and Ate Agnes para at least yung attendance kasi mahalaga yan. Okay? So, I hope na may natutunan lahat. Okay ba? Ayan. Thank you, Jonah Lisa. May thumbs up pa siyang ganyan. I love it. Thank you so much. Okay, so see you po. And this is the last month po na chance natin para ma-promote tayo, makaakyat po sa stage on anniversary. So last word from our Triple Diamond. Okay, so Max Morning. So again, thank you CJ, no. So very informative yung knowledge. Alam niyo naman po, ang learning hindi yan overnight. So at walang overnight success. No, kahit po kami Triple Diamond na still natututo pa rin kami kay CJ. And this is a new avenue to, no. Ibig sabihin new avenue, hindi naman pinag-uusapan kung anong edad natin dito. So lahat pwedeng matutunan basta willing po tayo. Sabi nga, 'di ba, si Colonel Sandel ng KFC, 'di ba? Talagang it's not too late. Kumbaga yung opportunity there, the good thing is meron tayong teacher, may magtuturo sa atin, no? Sabi nga kapag ready na po yung estudyante, darating yung teacher. But ang sinisigurado lang namin sa inyo is this is really effective kasi nagagawa na po namin, may result na rin kami kasi kaya nga nakiusap kami kay CJ na sabi namin, CJ, kailangan may share natin to sa team, kailangan matutunan din nila to, ayaw namin kami lang yung natuto, no? And gusto namin na
magkaroon din po kayo ng result. So, at kailangan na natin to kasi right now, nasa digital age na tayo. Hindi na tayo pabalik. No? Pa-advance po tayo ng pa-advance. No? Ibig sabihin, pa-advance tayo ng pa-advance. In the near future, talagang kailangang i-adapt na natin to. Whether you like it or not, yun na po yung way of network marketing. Yun na po yung way of doing business. Na ito pong business na to, especially sa Max, ang laki po ng maitutulong nito. So maaaring tawag dito, naging busy lang po kami pero hindi po namin kinakalimutan ng Max, di po namin kinakalimutan yung obligation namin sa inyo, sa mga associate. And we are willing to help you, to guide you, lahat ng mga natutunan din namin, willing po kaming i-share. We're thinking na yun nga, magkaroon na exclusive GC sa lahat ng seryoso. Kasi mahirap pong matuto or gumraduate ang estudyante kung school bukol, kung hindi sila seryoso. So, from the time na nag-announce na po kami, ito yung sinabi namin requirements. So, sabi ko, wag na tayong magpalap kasi ang hirap nung alam mo yung itutulak mo lagi, baka ayaw naman po kasi. So, sayang yung effort, sayang yung time, no? So, and at the same time, ma-maximize kasi kung talagang sobrang dami din, hindi lahat kayo ma-assist. Nag-iisa lang si CJ, no? So, nandito naman kami para yung ibang natutunan naman namin, no? May share din namin sa inyo. At sinisigurado namin pag ginawa nyo po yan, yung social media platform, yung Facebook, TikTok, grabe po. Ang laki ng result. Magugulat kayo, na-excite kayo. Ako hindi ako marunong mag-edit ng video pero inaral ko kasi effective Mayroong nagiging resulta. 'Di ba? Imagine mo, sabi ko nga, kami na yung may-ari ng kumpanya dito sa ginagawa namin ngayon. Tapos ginagawa pa namin yung Max, nagagawa po namin, no? So, kami na rin yung editor, parang director, kami yung nagkukuha ng sariling video. Basta may camera lang po kayo. Ang una po nating investan yung camera natin, cellphone, kasi ayan, multiple use nyo na po yan, magagamit nyo na yan, make it sure na maganda lang yung quality ng video. Hindi naman kinakailangan napaka-expensive na cellphone, basta maganda lang, medyo maganda yung quality, yung malinaw talaga. So para pag gagawa nyo ng mga content, ng ads, no? Ayan, gagawa po tayo. Sasabihin lang sa akin ni CJ, Boss Gren, gawa ka ng video. So, ganun. Kaya, yan, napaka-helpful yan. Si Upjo nyo naman, matuturuan din kayo niyan yung paggawa ng mga sa video. Ako, siya lang yung nagturo sa akin, actually. No? Siya lang yung sa akin na minsan nga, kasi sa dami ng ginagawa, hindi niya na ma-accommodate. So, sabi niya, ikaw na gumawa. So, kahit ayaw ko, pinilit kong aralin. Kasi para sa business natin. At kaya ako pinilit aralin kasi gusto naming ituro sa inyo. Ayaw ko po kasing magtuturo nang hindi po namin ginagawa. At ayaw din namin magturo nang walang resulta. Gusto namin, bago namin ituro sa inyo, may resulta ba yan? Yung sinasabi ni CJ kanina na medyo mahala habang paliwanagan. So, pag nakuha na namin yung contact number, nag-inquire na yung tao, that's the time na pinuphone call yun, tinatawagan ko po yun. Tapos ang ginawa ko, nagturo na rin po ako dun sa isang tagasagot namin para at least, kung hindi po ako available, so merong gagawa. So yun yung, tayo naman, kabisado na po natin ng Max for how many years na rin po tayo. So madali na yan. Kaya stay tuned lang po kayo. Marami pang pagkakataon na matuto po tayo. Basta pag nagpatawag ng meeting, priority po natin kasi sayang. Kasi not all the time kasi busy rin po yan si CJ kasi siya yung parang pinaka operations head namin dito sa company. So talagang pinapakiusapan lang po namin. Kaya we appreciate yung pag-share ni CJ ng knowledge niya para sa atin. And of course, na-appreciate din po namin yung time na ini-invest po ninyo to attend tonight. Kasi hindi biro anong oras na. But at least, andito po tayo para matuto. And we'll make it sure na unti-unti matutunan po natin step by step. Meron namang GC po doon. So tulong-tulong na lang po tayo. Gagawa si Upjo ng GC. Pag-uusapan po yan para at least exclusive lang po yan para dito sa nag-aaral tayo dito sa online platform na to. And pag dumating din yung time, hopefully magkaroon tayo ng face-to-face, magkaroon tayo ng bootcamp para dyan. So we'll make it sure na maging natin. But for now, kahit ganito lang muna tayo kasi talagang sobrang busy po ng oras natin, pare-pareha. So at least through this platform, madali yung communication natin. Okay? So again, thank you so much po. And kita-kita po tayo sa mga susunod na event, especially this coming anniversary po natin. Dapat
maka-attend po kayo. At least ma-recharge po tayo. Ano po yun? Buhayin natin yung mga pangarap natin kasi City of Dreams yun. Diba? So kailangan dapat nandun po tayo. Priority po natin. Kaya kailangan matutunan natin to para makapagbenta tayo maraming product, may pambili po tayo ng ticket. Diba? Ma-prepare po natin yung sarili po natin sa anniversary. Huwag po nating ma-miss po yun. At si CJ, mamimit nyo din po doon. Sasama po namin. Okay? Okay. So, thank you again. So, sabi nga ni Ma'am Mary Ann, thank you. Upgrade and upgrade. Thank you, CJ. Grabe ang learnings ko. From Kuya Rene, 70 years old ako, but I'm still old but eager to learn. Yan. Salamat, Kuya Rene. Kaya naman, tuwan-tuwa po ako sa inyo. Ati Dali, thank you. Letty Fialde, thank you so much po. Trudes, Ati Susan, Arlene, Litz, ayan, thank you. Gren, Upgren, and Upjo, and CJ2. Okay, so, thank you po at kami, magbibiyahe pa kaming tatlo nila CJ. Nalayo-layo pa ang travel namin. So, ingat po ang lahat. So, thank you. I hope na may nakapagbigay kami ng value tonight. At laging tandaan, we are the champions unstoppable. Bye for now!